to this, from this to this, from this to this, and from this to this. Ito nga pala yung itsura ng first bedroom namin. Okay naman siya, kaya lang ang daming kalat-kalat na electric fan, ng mga damit na hindi pa natupi. At ito naman ang itsura ng second bedroom namin. Sobrang sikip ng space niya para sa akin. Hindi ko alam siguro sa pagkakaayos ng lagay ng mga damit. Yung mga gamit sabog-sabog, tapos yung cabinet luma na, sira pa. At ito naman yung itsura ng kusina. Sobrang kalat, ang daming hindi naka-organize na gamit. Ang pangit ng lababo sink, yung ilalim ng lababo, ang daming nakatampak na gamit. Pag may hinahanap kang gamit, di mo alam dyan kung saan mo hahalugugin or hahanapin. At ito naman ang itsura ng sala. Nagre-reflect yung kulay ng kurtina sa loob. Marami pang gamit na hindi nakalagay ng maayos tulad ng salamin na to. Kapag dumadaan ka dyan, tatamaan siya ng pinto kapag may papasok o lalabas sa kwarto. And itong divider na to, bukod sa luma na, sira na din. Kaya nga nagdesisyon munang umuwi ang lola nyo para nga sa gagawing DIY, low budget, simple home makeover. At habang nasa biyahe nga ay iniisip ko na kung saan at ano ang sisimulan ko. Sinimulan ko nga i-makeover itong lumang cabinet na ito. Tinagtatanggal ko muna yung mga gamit niya sa loob at saka ko pinaglilinis yung loob. Tapos inilagay ko na nga itong nabili kong rattan wallpaper sa TikTok. Ang hirap ilagay nito kasi dapat pantay. Kapag hindi pantay, tatanggalin mo siya ulit. Tapos isusunod mo yung pagkat sa natural curve ng cabinet. Uy, natural curve! I suggest na ganito rin yung gawin nyo sa mga lumang cabinet nyo kesa itapon. Affordable naman itong rattan wallpaper. Tapos worth it pa kapag natapos mo na siya. Mahirap nga lang ikabit. O diba ang ganda na niya? Baka hindi na pamahayan yan ng tuko. At dahil nga 10 meters by 45 cm ang sukat ng rattan wallpaper na ito, ay madami nga ako napaggamitan at napaglagyan. Katulad ng mga Durabox na luma na at ang pangit ng tingnan, sinukatan ko nga muna pala yung mga Durabox na yan kung saan part ako maglalagay. Tapos kinat ko na sila and then kailangan munang tanggalin ng mga damit para mailapat ng mabuti ang ilalagay o ipapakat ng wallpaper. Tapos tutupiin, ibabalik mo ulit. O diba? Napakadali lang. Isinunod ko nang agiwin at linisin itong first bedroom para mamayang gabi ay may maayos at malinis na matutulugan. Dito ko rin ikakabit yung pink cabinet na minake-over ko kanina at saka yung nag-iisang Durabox na minake-over, nilagyan ko rin ng rattan wallpaper kanina. Pinalitan ko na rin yung kurtina kasi marumi na, tapos inayos ko at kinuwang matibay yung mga paglalagyan ng kurtina. Nagtagal ako sa paglilinis ng bintana kasi after kong nag-agiw at pinagtatanggal yung mga namuong dumi, ay pinunasan ko pa yan para syempre siguradong malinis at hindi pa mahayan ng anumang lamok. The next day ay lumipat na ako sa second bedroom para ilagay na tong wallpaper na gustong gusto ko yung design. Geometric design nga pala yan. Ang hirap ilagay kasi hindi rin pantay yung pagkakagawa ng elevation sa bahay. Tapos dapat 0-0 talaga yung gap para magandang pagmasdan. At dahil nga mahusay naman ang lola niyo sa pagsusukat, ay nag-imbento na lang ako ng kung ano-anong design dyan para magandang tingnan yung wallpaper na napili ko. At dahil nga walang buhay ang kwarto na to, pati yung mga Durabox na luma na at pangit na talagang tingnan, ay minake-over ko na rin. Nag-cut muna ako ng mga kailangan ko depende nga sa sukat na paglalagyan or pagpapakatan ko. Sabi ko nga hindi siya madaling gawin kasi pag hindi siya pantay, tatanggalin mo ulit tapos papakat mo ulit. And syempre dapat kailangan mo munang tanggalin yung mga damit para mailapat mo ng maayos yung wallpaper na ilalagay mo sa pinaka front niya. Tapos balik mo ulit yung damit, syempre kailangan may pagtupi na para maayos naman siyang tingnan.
After nga ng pag-makeover sa mga lumang Durabox ay ipinasok ko na rin yung iba dito sa second bedroom na inaayos ko. Sa mga ganitong content nga ay magagamit mo yung pinakatago-tago mong skills. Char! Nagpapansin na nga ang kapatid ko dyan. Siyempre, yung pagbubutas gamit ang impact wrench. Hindi ko naman talaga ginagawa yan. Natutunan ko lang talagang gawin. Alright, andito na tayo sa pinakamagulong part nitong bahay. Oh my God! Wow! Inilagay ko na nga itong linoleum na nabili ko sa TikTok para sa dalawang lamesa dito sa kusina. Then sinunod ko nang ayusin yung mga makakalat na gamit sa ilalim ng lababo. Ayan o, maayos na siya at organized na siya. Next is naglagay ako ng kortina dito sa nag-iisang bintana sa kusina. Ito nga lang yung nababagay at saktong-sakto sa bintana na to. At dahil nga syempre, nabitinan tayo sa height, so tayo mag-adjust. At ito na nga yung pinaka-exciting part, yung pinakahihintay ko. Yung pag-install ng vinyl marble tiles. Nilagyan ko muna ng karton yung mga singit-singit na makeup dyan. Kung ganito rin ang itsura ng lababo, no? Highly recommended na gumamit din kayo ng marble vinyl tiles. Dahil bukod sa affordable na, glossy siya, maganda, mukha talaga siyang totoo, para siyang tiles talaga, para siyang marbles rather. Waterproof siya, tapos self-adhesive pa. Hindi mo na kailangan magbayad ng tao para nang mag-install, kahit ikaw pwede mong i-install yan. Kailangan mo lang talagang magtiyaga, magsukat ng maayos. At syempre advantage kung magaling ka talagang magsukat at mag-design. Maging maingat sa pag-install, dapat 0-0 talaga yung gap. And wait, tanggalin ko nga muna tong mga nakakalat sa harap na to. Kailangan ko nga palang gumamit ng lapis, ruler at gunting. Agoy, napapakinabangan pa rin ang skills ko sa trabaho. Focus na focus ang iabab na ito. Oo. Agoy, walang sweldo yan. Char. Ganon din ang ginawa ko sa kabilang part. Sinuksukan ko muna ng karton yung mga sulok-sulok bago ko i-install yung vinyl. Dapat malinis at tuyo ang paglalagyan para maganda ang pagkakalapat. And there it is. Tadan! Ganyan na siya kalinis at kaganda. Pansin niyo yung hangin? Ganyan ka-presko sa kusina namin kasi nga yung likod bukid. To be honest guys, sobra ako na-satisfied sa naging resulta kasi ang ganda. Mukha talaga siyang totoong naka-tiles. Para siyang totoong naka-tiles. Ang ganda talaga. Oh, ano sa inyo? Diba? Ganda. Kung ako sa inyo, gawin nyo na rin yan sa lababo nyo. Ang glossy-glossy, ang kinis-kinis, ang kitip-kintab. Ang ganda talaga. Super affordable naman siya. Ang kailangan mo lang talaga yung tiyaga, yung pasensya sa pag-i-install. Syempre, dapat nakasunod sa haspe ng design ng marble vinyl tiles, tapos walang cup, 0-0 talaga, para yung mga dumi or tubig ay hindi talaga nakakapasok sa loob. After nga ng pag-install ay inorganize ko na rin ang mga gamit sa kusina. Finally, nandito na ako sa last part na aayusan ko, ang living room namin. Una ko ngang inayos itong luma at medyo sira ng divider na ito. Di naman masyadong mahirap kasi maliliit lang na part ang nilagyan ko. Tapos ang dami pang natira dun sa rattan wallpaper na nabili ko. Isang roll lang yun. Yung natirang PVC wallpaper ay dito ko nga napiling ilagay sa likod ng divider kasi nga yung wall dyan, crack na rin. Ang pangit ng tingnan. Sinunod ko ngang inayos itong mga medals namin ng mga kapatid ko na dating nakalagay dito sa lumang salamin na to. Kaso basag-basag na rin itong salamin na to kaya delikado na, kailangan ng palitan.
Pati yung bagong paglalagyan ko ng medals ay inimbento ko lang ang design. Tadan! Maganda naman. Ang ganda niya. Sa paglalagay nga at pag-ayos ng mga medals na yan ay nagtagal talaga ako, day. Paano isa-isa ko silang dinikit at sobrang dami kasi. Yabang. Hindi, to be honest, totoo lang, ang dami kasi talaga. Kaya sumakit ang likod ko dyan, day. Sa pagdidikit nga ay gumamit ako ng nano tape, double-sided tape, para nga hindi siya matanggal at matibay ang pagkakapakat. After nga maligo ay isinunod ko na tong DIY positive coats and frame na ginawa ko. Next, ito ang mga sash. Yung pinakahuling natira sa geometric design ng wallpaper, yun na lang inilagay ko dyan. And tadan! Ang ganda na niya, oh, di ba? Let's move to the good part.